Nagsisikap ang Estados Unidos at Rusya na magsanib puwersa sa gitnang silangan matapos tumanggi ang Europa na magpadala ng sundalo para tumulong sa Amerika. Noong isang taon, tila hindi ka panipaniwala ang ganitong balita, pero sa panahon ni Donald Trump, hindi na ito nakakagulat. Tinawag ng Amerikanong Pangulo na malaking pagkakamali ang pagtanggi ng Europa na sumali sa digmaan laban sa Iran at nagbanta ng pagbuwag sa NATO, kaya agad nag-alok ng tulong ang Kremlin kay Donald Trump. Nagsimula ng pag-usapan ng Moscow at Washington ang sanksyon laban sa Europa dahil tumanggi silang sundin si Trump na magpadala ng barkong pandigma para buksang muli ang Hormuz Strait. Sa ngayon, itinuturi ng pandagdigang organisasyon sa kalusugan na posibleng mangyari ang insidenteng nuklear sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-comment sa video na ito at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Link sa description. Doon namin agad nilalatala ang mga natatanggap naming balita. Patuloy na binabatikos ni Donald Trump ang desisyon ng mga bansang Europeo na hindi sumali sa digmaan laban sa Iran at muli niyang ipinahiwatig na maaaring umalis ang Estados Unidos sa North Atlantic Alliance. Kamakailan, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na karamihan sa kaalyado ng Amerika sa NATO sa kabila ng kanyang panawagan ay ayaw makialam sa operasyong militar laban sa Iran at tinawag niya itong seryosong pagkakamali. Sinabi niya ito noong Martes sa press conference sa Oval Office sa pagbisita ng punong ministro ng Ireland na si Michelle Martin. Narito ang sinabi ni Donald Trump. Sa tingin ko, gumagawa ang NATO ng isang napakabobong pagkakamali. Sang-ayon sa amin ang lahat na dapat pigilan ng Iran sa paggawa ng sandatang nuklear pero ayaw nilang tumulong. Dapat tandaan ito ng Estados Unidos. Nagulat ako sa posisyon ng mga kaalyado. Ang reaksyon nila sa aking hiling ng tulong ay naging pagsubok sa pagiging tunay na kapartner. Hindi natin sila kailangan pero dapat nasa tabi natin sila. Paalala na nawagan ng Pangulo ng Estados Unidos sa mga bansa ng NATO na tumulong sa muling pagbubukas ng Hormuz Strait, mahalagang daanan ng dagat na halos tumigil dahil sa mga pag-atake at pagminahan ng Iran sa mga oil tanker. Gayunpaman, naging napakaingat ng reaksyon ng ilang mga bansang Europeo. Sinabi ni punong ministro ng Britanya Keir Starmer ngayong linggo na hindi madadamay ang bansa sa malawakang digmaan. Iminungkay niyang gumawa ng praktikal na planong kolektibo para buksan ng Hormuz Strait at patatagin ang pandaigdigang merkado ng langis. На энергоносители. Tinanggihan ni Boris Pistorius, pinuno ng Ministry ng Depensa ng Alemanya, ang kahilingan ni Trump na magpadala ng barkong pandigma sa rehiyong ito. Simple lang ang sinabi niya, hindi ito ang aming digmaan, hindi kami ang nagsimula nito. Pagkatapos tumanggi, sinabi ni Trump na hindi naman talaga siya humingi ng tulong, akala lang ninyo yon. Isa pang quote, dahil sa mga tagumpay ng militar ng Estados Unidos sa Iran, hindi na natin kailangan at ayaw na natin ng tulong mula sa ibang mga bansa, hindi natin kailanman kinailangan ang tulong na yon. Pagkatapos, sinabi ni Trump na muling pag-iisipan ang pag-alis ng Estados Unidos sa NATO. At sa ganitong sitwasyon, ang mga Ruso, parang mga buitre, agad na sumubok na paligayahin si Donald Trump at sumabay sa kanyang retorika sa pag-asang dahil dito ay lalapit si Trump sa kanila. Espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Rusya para sa pamumuhunan at ekonomikong kooperasyon sa ibang bansa. Isinulong ni Kirill Dmitriev na dapat magparusa ang Estados Unidos sa mga kaalyado nitong Europeo matapos tumangging tumulong sa digmaan laban sa Iran. Magbibigay ako ng sipi mula kay Dmitriev. Maaring dapat magparusa ang Estados Unidos sa United Kingdom at European Union dahil sa kakulangan ng pagtutulungan at pagsira sa kanluraning sibilisasyon sa pamamagitan ng imigrasyon at alisin din ang parusa sa Russia upang suportahan ang pandaigdigang sektor ng enerhiya. Pero nakakatuwa, mukhang nakalimutan ni Dmitriev dito na ang Iran ay kaalyado nila. Sabi niya, dapat parusahan ng Estados Unidos ang ayaw lumaban kasama nila laban sa aming kaalyado. Nakakatawa pakinggan, pero ganyan talaga ang Rusya. Hindi sila kailanman kumikilos ng tapat at marangal. Handa nilang ipagkanulo ang sarili nilang kaalyado kapalit ng kaunting pera basta may ligtas lang ang sarili nila.
Ang dangal at karangalan at ang mga Ruso ay parang nabubuhay sa magkaibang planeta. Hindi alam ng mga Ruso kung ano ang ibig sabihin ng dangal at karangalan. Dagdag ni Dmitriev, suportado ng mga kaalyado ng Washington sa NATO ang Ukraine, ngunit hindi nila sinusuportahan ng operasyong militar ng Estados Unidos laban sa Iran. Nag-post din ang espesyal na kinatawan ng diktador na si Putin ng video kung saan kinokritika ni Donald Trump ang mga bansa ng North Atlantic Alliance sa pagtanggi nilang makibahagi sa pagbubukas ng Hormuz Strait. Tinawag niya itong matinding at hangal na pagkakamali gaya ng napag-usapan natin kanina. Mahalagang maintindihan dito ang konteksto kung bakit ganon na lang ang paggagalit ni Dmitriev. Bago nito, nanghako si Dmitriev na kung aalisin ang mga parusa sa Russia, magkakaroon ng access ang Estados Unidos sa mga pinagsamang proyekto na ang kabuuang halaga ay higit sa $14 na trilyong dolyar. Iginit niya nagdulot na higit sa $300 bilyong na pagkalugi sa Washington ang mga parusa sa Moscow. Anya, inaasahan nilang kumita pero hindi ito nangyari. Paalala, ayon sa The Economist, nangako ang Rusya ng mga proyektong nakakahalaga ng $12 trilyon kapalit ng pagtanggal ng parusa. Ayon sa mga source ng publikasyon, sa negosasyon para tapusin ang digmaan sa Russia at Ukraine, nag-alok ang Kremlin sa mga taong malapit sa pamilya ni Donald Trump. Mga bahagi sa mga asset ng enerhiya ng Russia, kabilang na ang mga proyekto sa pagkuha ng lanis at gas sa Arctic, pagdevelop ng minahan ng rare earth metals, paggawa ng data processing center na may nuclear energy supply, at pagtatayo ng tunnel sa ilalim ng Bering Strait. Ayon din sa mga kausap ng The Economist, bago ang pagkikita ni Vladimir Putin at Donald Trump sa Alaska noong Agosto ng nakaraang taon. Para sa Security Council ng Russia, naghanda ng isang tala kung saan ipinaliwanag kung paano ihaharap sa Amerikanong presidente ang pinakamalaking kasunduan sa pagitan ng Moscow at Washington sa larangan ng ekonomiya. At sa dokumentong ito, inilarawan ng Russia ang sarili bilang isang kayamanang taguan ng mga yaman sa Arctic at Hilaga na di umano'y lalahukan ng 12 ng mga sovereign at pribadong pondo mula sa Estados Unidos at iba pang kasalukuyang di pala kaibigang bansa. Nakasulat din sa talang ito na lahat ay kikita ng napakaraming pera at sina Pangulong Putin at Trump ay posibleng makatanggap ng Nobel Prize. Ganon, gusto rin ni Putin na makisali dito. Pero sa totoo lang, ang tanging may aalok ng Russia ay mga yaman sa ilalim ng lupa. Hindi kayang mag-imbento ng mga Ruso gamit ang kanilang utak. Kahit bago ang digmaan, nagtatampo na sila kung bakit tinatawag silang parang gasolinahan. Bakit magtatampo? Totoo naman at realidad yon. Isa lang kayong simpleng gasolinahan. Kung alisin sa inyo ang mga yaman na ibinigay ng inang kalikasan, wala kayong halaga, wala kayong kwenta, wala kayong maiaalok sa mundo. Kahit na doon sa messenger na Max na lumabas sa kanila, nagulat ang mga Ruso kung bakit itinuturing ng messenger na Max sa operating system nito na ang Crimea ay bahagi ng Ukraine. Sabi nila, paano nangyari yon? Ito ay isang Russian na soberanong messenger. Ang dahilan kung bakit itinuturing nitong bahagi ng Ukraine ang Crimea ay dahil kanduraning teknolohiya at interface ang ginamit at walang Russian na aspeto doon. Pero bumalik tayo kay Dmitriev at sa kanyang mga pahayag. Ang inaasahan ay maakit ang mahilig sa malalaking balita na Amerikanong presidente, maririnig niya, wow, $14 na trilyong dolyar. At magpapatuloy siya sa usapin ng kasunduang pangkapayapaan sa Ukraine na pinipilit ang Kyiv dahil sa panganib na, alam mo, mawala ng trilyong benepisyo sa Russia. Sa totoo lang, walang kaugnayan sa realidad ang trilyong ito. Tantiang batay lang ito sa kutob ng posibleng benepisyo para mapabilib si Donald Trump at mapanatili ang kanyang atensyon. Buti na lang hindi agad napatangay si Donald Trump. Pinaalalahanan ko na si Pangulo Vladimir Putin ng Russian Federation ay nag-alok sa Estados Unidos bilang bahagi ng kasunduan sa pagtigil ng digmaan sa gitnang silangan na ilipat sa Russia mula Iran ang enriched uranium reserves. Inalok ito ni Vladimir Putin kay Donald Trump sa kanilang pag-uusap sa telepono noong Marso 9. Mabuti na lang tinanggihan ng Pangulo ng US si Putin. Pero gaya na nakikita ninyo, patuloy pa rin hinahanap ng mga Ruso ang bitak sa pagkakaisa ng kaluran, parang mga buitre o dumi na sumusugod at halos magmakaawa kay Donald Trump na makipagkasundo ng kahit anong kasunduan para sa kooperasyon. Samantala, maaaring mawala sa kontrol ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa ulat, itinuturing ng pandigdigang organisasyon sa kalusugan ang panganib ng insidenteng nuklear bilang posibleng senaryo sa paglala ng sigalot sa gitnang silangan.
Sinusubaybayan ng mga kawani ng UN ang epekto ng pag-atake sa nuclear na pasilidad ng Iran at nananatiling alerto sa banta ng radyasyon. Ina-update ng organisasyon ang mga tagubilin para sa mga tauhan sakaling magkaroon ng insidenteng nuklear, kasama ang pagtataya ng panganib sa kalusugan at mga akbang sa proteksyon ng populasyon. Ayon sa politiko, tinatalakay sa Estados Unidos ang panganib ng paggamit ng sandatang nuklear. Ayon kay David Sachs, tagapayo ni Donald Trump sa artificial intelligence, nangangamba siya sa posibleng paglala ng sigalot ng Israel at pagdamit ng sandatang nuklear. Itinanggi mismo ni Trump ang ganitong palagay at sinabi niyang hindi ito gagawin ng Israel. Hanggang dito na lang muna. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging interesante at kapakipakinabang episode, lubos akong magpapasalamat sa anumang pinansyal na suporta mula sa inyo upang makatulong sa pag-unlad ng channel. Pwede ninyo itong gawin sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging YouTube sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o maaari kayong mag-scan ng QR code na nasa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.